So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Kahit nga din po, itong House of Representative ay naniniwala na itong Senate hearing na niluluto ni Senator Bato de la Rosa, naniniwala sila na ito po ay bahagi ng demolition job kay PBBM. Character assassination po para sa presidente, politically motivated. Dahil unang-una naman talaga guys, lahat naman talaga tayo, lagi natin itong sinasabi, ano nga ba ang kredibilidad ni Morales? Sandamakmak nga yung kaso, kabilang na nga din po doon guys, yung dishonesty. Mamaya ipi-play ko yung video kasi buti pa itong House of Representative, mayroong utak kaysa kay Bato. Well, ano pa nga ba nga asahan natin kay Bato? Si Digong na din mismo yung nagsabi na siya yung nagdala dyan kay Senator Bato de la Rosa. Anyway, wag na natin pag-usapan yun kung dinalaman siya doon ni Digong. Pero yung target netong Senate hearing na to is to demonize the President. Yun naman talaga guys, wasakin nila ang pagkatao, papangitin nila ang bahagi ng kredibilidad ng ating Presidente para po mapabagsak. Yun naman po talaga guys, yung pinaka-goal nitong mga hayop na to. Kaya nga nanggigigil ako guys no? So kung mapapansin nyo din guys, mostly ng mga gumagawa nitong mga character assassination na to, demolition job, black propaganda, is mga DDS. Pansin nyo? 'Di ba? Kasi iisa lang yung layunin nila, mapatalsik itong si PBBM at maipalit itong si Sara Duterte through impeachment or yung tinatawag ko nilang hayop na people power na yan. Yan yung gagawin po nila, which is madaming tao naman talaga ang nakakakita na yun yung pinaka main goal nila. So sa madaling sabi, itong House of Representative naniniwala sa sinasabi ni Trillanes. Alam nyo guys kung ano yung naging problema dito? Itong House of Representative medyo kasi hindi kalakihan yung range ng viewers nila. Kumbaga sige magsalita kayo dyan, siguro mga 5-10,000 lang yung makikinig sa inyo baliwala din. Itong si Trillanes, 'di ba? Pag nagsalita sa Twitter, kinaka-captured yan ng mga TikTokers doon sa TikTok, tapos nagpo-post dito sa sa Facebook, sa Instagram. Malawak yung range ni former Senator Antonio Trillanes at ito yung kagandahan guys kasi pinipick up po ng mainstream media. Kaya nga gigil na gigil sila kay Trillanes Lahat ng pwedeng asungot na pwedeng panira dito kay Trillanes, ginagawa nila. Si Trillanes na nag-spill out, yun po yung kina-character assassinate nila na sasabihin nila na ito si Trillanes attack dog lang yan. Si Trillanes is not relevant. Si Trillanes is ano lang yan. Ganyan-ganyan, nonsense. Nonsense pala. Bakit nyo pinapatulan? Bakit natitriggered kayo? Bakit nagigilty kayo? Bakit naiinis at nagagalit kayo? Kasi nga guys, yun talaga yung pinakapunto doon. Nabuklo sila guys ni former Senator Antonio Trillanes. So ngayon nga po guys, ito yung report sa mga sa House of Representative na mga nagsalita. So panoodin natin. Rosalie, bakit nasabi ng mga kongresista na bahagi ng pagpapabagsak sa PBBM administration ang PDEA leaks probe ng Senado? Dismayado ang mga leader ng House of Representatives sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y PDEA leak documents sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Naniniwala si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, questionable ang motibo ng pagdinig. Ito'y lalo na't hindi naman katiwa-tiwala ang kredibilidad ni dating PDEA agent na si Jonathan Morales, isa sa mga resource person sa pagdinig na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa paggamit ng iligal na droga. Naniniwala naman sina House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong at gayon din si Zambales 1st District Representative Jefferson Kongpun, layo ng pagdinig na pabagsakin ang administrasyon ni PBBM. Natumpak mo. Tama, yun yung pinaka-main goal at objective nila. Double timing na nga sila, todo kayod pa. Kita nyo, yung hakbang maisog? Diba? Ano yung layunin nun?
to demonize the credibility of the President. Ano yung ginagawa sa Senate hearing ni Bato de la Rosa? Palabasin na adik si PBBM. Tapos sasabihin niya, hindi, nagiging fair and square lang naman ako. Ay, mismong si Jinggoy Estrada na mismo nagsabi na ako naniniwala ako kung PIDEA leaks lang naman pag-uusapan, si Morales yung naglabas. Bakit? Si Morales yung nag-type ng dokumento, si Morales yung gumawa ng dokumento. So, meaning to say, siya din po yung naglabas niyan on public. Diba? Ginagawa lang talaga nilang complicated. Ginagawa lang talaga nilang tinitrigger nilang taong bayan na dapat tayo, pabagsakin si Marcos kasi may presidente tayong adik. Kasi yun naman yung sinasabi nila eh. Tingnan nyo sa prayer rally kagabi, narinig ninyo, ano sabi ni Roque? Vangag, vangag, vangag. Diba? Ayaw namin sa presidenteng vangag. Diba? Anong tawag dun? Ha? Laro-laro lang? Hindi ba paninira yun? Diba? Patuloy. Panawagan ng mga kongresista, pangalagaan ang reputasyon ng Senado at itigil ang pagdinig na walang kabuluhan at patutunguhan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mambabatas. Kung nakikita po natin as it develops, it is a political motivated targeting this administration's downfall. Please protect the reputation of the Senate. Protect it kasi people are now starting to question the reputation of the institution. Nakikita naman natin ngayon na parte ng isang partido. Sabi ko nga kahapon, karamihan ng bumabanat sa ating presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon. So hindi naman natin kailangan ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang pagpapahiya, paninira sa ating administrasyon. Umapela rin ang mga kongresista sa publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa anilay mga pagtatangka ng destabilisasyon laban kay PBBM. Samantala, kaugnay naman ang alyansa ng Lakas CMD sa partido. Okay. Yan, narinig ninyo, diba? So, sinasabi dito guys na this is a political motivated. Tingnan nyo, may pangatlong hearing pa. And we do not know kung sa pangatlong hearing na ay ending na yan. Kasi target nga nila na mapabagsak itong si PBBM by this June or July. So, balak nilang ipalit niya itong si Sara Duterte. Now, let's jump into the topic na sinasabi na about sa drugs. Sino nga ba yung yung mas may malaking link dito sa droga? Mantakin nyo guys sila yung gawa ng issue. Tapos sila din may issue din sa droga. Kasi imagine ano yung sinabi nga ni Arturo Las Cañas? Sino yung Lord of all the drug lord of Southern Mindanao? Diba si former President Rodrigo Roa Duterte? Tapos ngayon, kay PBBM nyo nililipat yung issue? Ha? Kay PBBM nyo nililipat ang issue na si PBBM ay addict? In the first place, isa na nga lang yung kidney niyan. Diba? Si Digong nagpa-drug test ba? Wala din. So, kayo muna yung magpa-drug test bago magpa-drug test itong si PBBM. 'Di ba? Sino yung mga sangkot yung yung mastermind? O nandoon daw si Pulong according po kay kay Trillanes. Sino yung nagdadala ng pera? Si Bato. So, meaning to say guys, talagang magkukumpul-kumpulan yung mga diputang yan. Kasi nga magkakampihan yan eh. Tingnan nyo naman guys yung hearing sa Senado. Lutong-luto. Anong ibig sabihin nun? To demolish. 'Di ba? Yung credibility ng ating presidente. Kasi yun naman talaga guys yung motivation nila pabagsakin ng administrasyon kasi natatakot sila sa sinabi ni Trillanes na by this June or July the formal arrest warrant ay lalabas na. Hindi kung hindi lumabas, bigwasan natin si Trillanes. Pinapangako ko yan sa inyo guys. Pag hindi lumabas, bigwasan natin si Trillanes. Diba? Relevant pala sa Trillanes, bakit nila pinapatulan? Natatakot sila. 'Di ba? Ang daming nagsalita, yung House of Representatives nagsalita, ba't di nila pinatulan? Only Trillanes lang kasi malaki yung range ng mga viewers ni Trillanes. 'Di ba? It could affect sa grupo nila. Tapos samahan niyo pa ng mga katulad naming vloggers. 'Di ba?
Kaya nga ako, dinidemonize din ako ng mga hayop na yan. Samot sa aking paninira, may nag-message sa akin, oy Mima, tinira ka ni ganito, ganyan. Wala akong pakialam. Tirahin nyo hanggat gusto nyo. Basta ako, nasa katotohanan ako. Diba? Nandito ko sa panig ng katotohanan. Sa panig ng hindi po tayo naninira para umangat. Nagtatanggol lang po tayo. Dinidebunk lang po natin sila. Now, yun guys, yun yung yung motivation nila is to, yung subject nila to demonize, 'di ba? Sirain, to bring down this administration. Kahit nga yung House of Representatives, narinig ninyo, politically motivated daw. Kasi nga, naamoy na nila. Doon pa nga lang sa pinakaunang stanza sa kredibilidad ni Morales, kapanipaniwala ba? Di ba hindi? Kaso nang sabi ni Bato, hindi. Naniniwala ako na authentic yung papers na yan kasi may butas ng puncher pati passenger. Mantakin mo, nag-aral ka sa prestigious school, tapos bilang investigator, butas ng puncher yung papaniwalaan mo na totoo ang dokumento. So ano ibig sabihin nun guys? Naniniwala siya na totoo yung nakasulat sa papel ni Morales. Guys, basa-basa din. I-analisa ninyo. Diba doon pa lang sa part na sinabi niya na hindi ako naniniwala na hindi totoo yung papel na yan kasi unang-una may butas ng puncher. Ano ibig sabihin nun? Nung sinabi niya authentic ang papel, naniniwala siya na nagtadrugs nga itong si PBBM. Diba? Enamels to, hayop na to, nanggigigil ako. Anyway, yun lamang po guys, that's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.